mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is paano lumalim sa Biblia. And we have a special series po from 1 to 10. And nandito pa lang po tayo sa number 1 na may concept na covenant. So, ito po yun na in the Bible, a covenant is a sacred, binding agreement between God and His people. A biblical covenant is more than a contract. It is a divine commitment that establishes a relationship between God and humanity. Covenants in the Bible typically include blessing for obedience and consequences for disobedience. So makikita po natin ito sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. So sa Tagalog naman po, isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay isang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Ngayon naman po, isi-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsimula po tayo sa teaching na ibinigay po sa atin ni Pastor Russell. So, sa first teaching po, the term covenant help us understand the entire Bible. So, yung word po na covenant is nakakatulong po siya para maintindihan natin kung ano nga ba talagang nilalaman ng Biblia na ito'y patungkol sa atin na kung ano ang relasyon dapat natin sa ating Panginoon na hindi dapat tayo maligaw na lulandas kung hindi mas lalo pa tayong mapalapit sa Kanya. Sa second teaching naman, God is a covenantal God who relates to His people through covenants. So, ang Panginoon, sagrado na siya na tao, kumbaga, malinis siya yung Diyos ng mga Diyos, diba? And, nare-relate to dun sa mga tao na may covenant din sa ating Panginoon na iniisip din yung kabutihan sa ating Panginoon na nagkakaroon ng connection between Him. So, sa third teaching naman, God's covenant communication has an obligation to be faithful. So, yung yung relasyon natin sa Diyos at yung pananampalataya natin sa Diyos ay mayroon siyang isang obligation, and ayun yung maging faithful tayo sa ating Panginoon na hindi na tayo magkaroon pa ng sinasambang ibang Diyos dahil nga siya lang naman yung Panginoon ng mga Panginoon at nag-iisa lang naman siyang Panginoon So hindi na dapat pa natin humanap pa ng dapat nating sasambahin dahil siya na nga yung Diyos and nag-iisang Diyos na nagmahal at ibinigay ang lahat para sa atin. So, ngayon naman, sa application na po tayo. Ask God for forgiveness for being a covenant breaker. Minsan kasi, hindi natin naiisip na nagiging taliwas na tayo sa gusto ng Panginoon, na parang nalilihis na tayo sa gusto ng Panginoon, na nagkakaroon na ng in-between sa relationship natin sa Kanya. So, ihingi natin ito ng tawad sa ating Panginoon sa mga nagagawa nating kasalanan. And yung sa pagkahiwalay natin sa Kanya ng mga panandaliang panahon. Ngayon naman, sa second application, thank Jesus for being our covenant keeper. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil siya yung papatuloy pa rin na magandang communication with Him. Siya pa rin yung nagiging daan upang hindi maputol ang kung anumang relasyon na mayroon tayo sa Kanya. So, sa third application, celebrate all the blessing we continue to receive through Jesus Christ. So,
yung mga natatanggap nating blessing, even financially, health, spiritually, physically, dapat natin ito ipagpasalamat sa Panginoon dahil hindi naman ibang tao yung gumagawa nun para sa atin. Ang Diyos pa rin, or ang Diyos pa rin ang gumagawa ng mga bagay na yun. Kung may tumutulong man is nasa will pa rin kasi ng Panginoon yon. So, ngayon naman po sa ating discussion, why is it faithfulness important to our relationship with God? Kasi kung faithful tayo, kagaya ng mga sa isang relasyon, di ba? Sinasabi na kapag loyal ka, maswerte yung partner mo. And ganoon din dapat sa ating Panginoon. Dapat loyal lang tayo sa Kanya. Wala tayong ibang sinasambar, wala tayong ibang pinaniniwalaan. Kung hindi yung yung Panginoon lang natin. Hindi na natin dapat pa tayong gumawa ng relasyon sa ibang Diyos-Diyosan. Or hindi naman kasi dapat talaga, di ba? So, maging faithful tayo sa Panginoon na siya lang ang sasabay natin hanggang sa kanyang muling pagdating. Isama niya tayo sa kanyang tahanan. And ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.